officers, ano. Kailan po kayo na-elect? May 29. This last year lang. Okay, so first time. First time. Oo, yung iba, siguro ano, datihan ng mga opisyales, ano. So, sino yung first time na naka-attend dito? Yung iba, naka-attend na po kayo? Hindi pa first time. First time lahat? Opo, first time. Okay, sige. Ako po si Miss Lea Salvatierra. Naka-assign po ako sa National Capital Region. Yung ating opisina po, dating HLURB. Alam niyo po yung HLURB, Housing and Land Use Regulatory Board, na ngayon ay Department of Human Settlements and Urban Development na. So, may pinasang batas, yung Republic Act 11201, yung creation ng the Department of Human Settlements and Urban Development. Yung composition po ng office namin ay galing sa HUDC, yung Housing and Urban Development Coordinating Council, na dating pinamumunuan ng ating Vice Presidente. Pero hindi po ito na pamunuan ni VP Lenny. Anyway, yung dalawang opisina pinagsama, HLURB and HUDC, HUDCC equals DHSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. Naipasa yung batas na to na creation ng noong February 14, 2019. So bago lang po ang composition ng office namin or organization. Okay? 2019, 2021. Every February 14 po yung anniversary ng office. Okay. Ganun naman, doon sa mandato ng aming office, kailangan kaming mag-conduct ng regular orientation as updating sa mga registered homeowners associations. Ang office po namin, isa sa mga mandato ay ang pagre-rehistro ng mga homeowners associations or neighborhood association. Regular association na, di ba? Sa iba, walang neighborhood dito. So, kayo po ay bibilang sa regular association kasi may titled property po kayo. Hindi po neighborhood kasi yung neighborhood, hindi pa sa kanila yung title. Okay? So, ngayon, ang pag-uusapan natin or i-discuss ko sa inyo ay ang may tinatawag po. Sino po? Okay. Opo. Yes. Republic Act 9904, otherwise known as the Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. Familiar po kayo sa RA 9904, yung Magna Carta ng Homeowners? So, ito po yung ating tatalakayin ngayon. Ang batas po ay naipasa noong March 10, 2010. Pero po, nagkaroon po ng revision sa IRR nitong October 28, 2021. Okay? So, 2021 lang ng October 28, ito ay sa batas, yung IRR. Nagkaroon ng revision dahil sa batas, maraming mga hindi maliwanag na mga provision or sections. Kaya nirebisahan. Okay? Alam niyo yung batas natin po, kapag may mga mga sinasabi or provision, ano bang Tagalog sa provision? May provision sa batas na hindi malinaw, kailangan natin ipahintulutan ng ating mambabatas na baguhin yon. So, naaprubahan ito, no? So, kaya naman, may mga 116 provisions na hindi maliwanag at bago dito sa revised implementing rules and regulations ng Republic Act 9904. Okay? So, umpisahan po natin sa mga salitang pangkahulugan. Sa IRR, sa revised IRR,
ito po ay binigyan ng salitang pangkahulugan o definition of terms. Ano po daw po ang ibig sabihin ng homeowners? Okay? Marami yung mga hindi pagkakaunawaan kung anong ibig sabihin ng homeowner. It's a one word, hindi siya putol or dalawang salita na homeowner. It's a one word kasi pagka sinabi mong dalawang salita, homeowner, may-ari ng bahay. Pero dito sa batas, sinasabi ng homeowner, isa lang. So anong ibig sabihin yan? It is an association registered formerly with the SEC, Securities and Exchange Commission, or with the HGC or Home Guarantee Corporation, or with the former office ng HLURB, and now with the Department of Human Settlements and Urban Development. So yun po, ay registered association primarily composing, number 1, purchaser of a lot or house and lot. So sila yung mga nakabili or may-ari ng bahay. Isa lang yan sa tinatawag nating homeowner. Pangalawa, yun pong beneficiary, legal occupant, tenant, lessee. Sila po ay isang homeowner din po. Okay? Ang beneficiary of a government housing projects, yun po yung mga, for example, naka-avail sila ng pabahay ng gobyerno, like for example, NHA, or yung sa acquired ng local government properties na pinamahagi sa mga homeless citizens. So sila ay beneficiaries. Ang tenant or lessee ay isang homeowner din. Diba? Kung sila, pwede silang maging member kung bibigyan sila ng authority at meron silang 1-year lease contract. May pahintulot galing sa may-ari. Okay? So, lessee, tenant, beneficiary, legal occupant. Binigyan ka ng karapatan para tumira sa property ng may-ari. Okay? So, yun ay isang homeowner. Informal settlers. Alam natin yung mga ISF, yung tawagin natin na dating squatter, pero informal settler families na po sila ngayon, no? Meron po silang organisasyon. Ito po ang tawagin nating mga neighborhood association. Pinapayagan po silang mag-organize kasi iisa yung hangarin nila na magkaroon sila ng property. Pero through a process, tutulungan sila ng ating umado or yung namamahala sa mga informal settlers sa LGU natin para magkaroon sila ng tahanan. Alam niyo po yung yung tawaging 4PH, pabahay ngayon ng gobyerno. Yung primary ngayon ng ating presidente ay magkaroon ng pabahay or bahay ang mga homeless citizens, 1 million houses a year. Pero pag may bahay na kayo, syempre hindi na kayo magiging kwalipikado. Ang ibang mga ating kamag-anak na naninirahan sa inyo na walang sariling pamamahay, so sila po ay binibigyan ngayon ng primary concern ng government. Okay. So, yung hindi member ay isang homeowner din kasi sila ay beneficial user. So, itong mga sinabi natin ay pwedeng maging member ng isang associations of homeowner. Maraming or iba't ibang klase po ang ating associations, di ba? Pero kayo, homeowners association po kayo.
na bukod tangi ang may jurisdiction na magrehistro ay ang aming tanggapan. Hindi po pwede kayong magrehistro sa iba, like sa SEC, yung condominium corporations, TODA associations, and other associations, sa SEC po nire-rehistro. Pero pagdating sa homeowners, anong homeowners? Naka-define na po sa atin nun. Yun po ay i-rehistro lamang sa aming tanggapan. Okay. So pagdating po doon sa membership, sino ang pwedeng maging members? Batay doon sa ating definition, kung yun po ay nakalagay, meron po tayo, bawat registered association ay meron po tinatawag na Articles of Incorporation and Bylaws. Okay? Sino po na ang nakakita sa inyo ng Articles and Bylaws ng association natin? Wala. As officers, kailangan nyo pong tutukan. Kasi ito po yung sa ating gabay, Biblia ng ating asosasyon. Paano natin pamumunuan, paano natin palalakarin, paano gagalaw ang bawat isa sa atin ay nakasaad po sa ating Articles and Bylaws. Ano po yung contents ng articles? Diba? Hindi tayo familiar, diba? Ano po yung bahagi ng Articles of Incorporation? Nandiyan po yung pangalan ng asosasyon, nandoon po yung address, nandoon po yung number of incorporators, nandoon po yung purpose. Purpose kung bakit nag-organisa, bakit nagbuo ng asosasyon. Nandoon po yun, nakapaloob po sa ating articles. And ilan ang ating board of directors. Nandoon po yun sa articles. Dapat alam natin to. Kasi mahalaga po malaman ang lahat ng ito. Ilan ang board of directors ninyo? Pag hindi nyo alam, malaking kawalan sa bilang opisyales. Kasi doon marami kayong pagbabasihan kung ilan ang board of directors ninyo. Andun. Tatanungin kayo, ilan ang quorum sa board? Pag hindi nyo alam kung ilan ang nakasaad sa articles, wala na, laglag na kaagad. Diba? So, ang quorum is defined as 50% plus 1 of the number kung ano po yung gusto nyong kunin. Pero sa batas, ang quorum or majority is defined as 50% plus 1 of the general membership. Pero kung nagmi-meeting lang kayo, katulad nito, hindi ko kailangan ng general membership. Basta kung sinong nag-attend of those who are present, yun po. Pero kailangan din po natin malaman kung nakasaad po ba ito sa ating bylaws. Kasi separate document of Articles of Incorporation. And another is bylaws. So dito tayo sa articles, pang-5, kung ilang years, ilang taon nabubuhay ang ating asosasyon. So, lagi kong sinasabi yung creation ng association ay parang a life cycle. Nandoon po yung nag-conceive, nag-isip, nag-conceive, pinanganak, gumalaw, namuhay, and then namatay. Kasi may expiration po ang ating Articles of Incorporation. Nakalagay po doon, term of existence. May bago, ano yung bago sa ngayon? Perpetual existence na. So kung ang inyong association ay na-register sometime patterned under the under the Corporation Code 1930s. Nakalagay doon, maximum term of existence ng association is 50 years. Okay? I'm sure na 50 years din po ang kailan po kayo na-register, sir? 94. Covered po kayo doon sa old provision ng 50 years. Pero kung mag-a-amend kayo batay sa bagong revised
or sa revised IRR, pwedeng gawin ninyong perpetual existence. So, panghabang buhay na unless na pipilitin yung patayin. Yun po yung sinasabi natin na may life cycle. Nagbuo kayo ng pangalan, nag-isip na pinaglihin ninyo yung pangalan ng association, tapos meron yung nanganak kasi kumuha kayo ng members di ba? May members kayo. So, nanganak, and then yung kabuhayan niya or existence niya ay 50 years. So, 94 plus 60 plus 50. So, ilang years na yon? 1940. Ilan? 1994 plus 50 years. Kaya hindi ako nagano kasi mahirap ang math So, 1984. 50. 1984. 1994 plus 50. Ay, mali pala. 94 plus 0, 1940. 2024. 2044. Tama? 2020. Kasi 50. Ano po ba? 19 ano? 1994. 20 plus 2040. Ano po? 1994 plus 50? 2044. O, tingnan mo, hindi natin na-anticipate, no, kung ilang taon na nabumuhay ang ating asosasyon. Po, 1994 plus 50 is 20,044. Oo nga. Diba? 2044. Oo, for sure. 20,044 ang kamatayan. Okay. 2044. Ilang years pa? Minus 2023. 21. 21 years pang mabubuhay. Buhay pa tayo niyan. Tiwala lang. 21. Oh. So, 21 years pa ang mamumuhay ang ating asosasyon. So, dapat, anong gagawin? Dapat pangalagaan. Parang buhay ng tao, inaalagaan para hindi magwatak-watak, hindi mawala, at patuloy siyang umuusbong. Umuusbong, di ba? Nagiging progressive. Pag progressive yung association, anong mangyayari? Progressively yung ating community. Okay. So ngayon, yun ang mga napapaloob sa ating articles of incorporation. Pagdating naman sa bylaws, mga ano ito? Ang mga qualifications ng members, sino yung qualified to become members? Qualifications ng officers, sino pwedeng tumakbo? Ano yung mga rules and regulations ng ating asosasyon?